Magandang hapon, Nel. Saang lugar at kailan unang mararamdaman itong 20 pesos na kada kilo ng bigas? Yes, Jun, ang pilot implementation para nga dito sa pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng kada kilo ng bigas ay unang ipatutupad dito sa Visayas Region sa susunod na linggo. Ito ang inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 12 Visayas governors sa Cebu Provincial Capital kanina. Ayon kay Secretary Laurel, napili ang Visayas na unang pagbentahan ng murang bigas dahil sa mas maraming nangangailangan sa riyon. Sa ngayon we're launching here because mas maraming ang nangangailangan sa mga regions na yon. But of course, ang eventual intention nitong programa nito, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, launch it and manage it, nationwide to eventually. Pagkatapos ng launching sa Visayas, kalaunan ay ipatutupad na rin ito sa buong bansa. Ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ay lilimitahan lamang sa 10 kilo kada linggo o 40 kilos kada buwan sa bawat pamilya. Sa unang pagkukwenta ng DA, maaaring umabot sa 3.5 billion hanggang 4.5 billion pesos ang kinakailangang budget para sa subsidiya na ito sa bigas, didepende pa kung hanggang kailan ito ipatutupad. Ayon sa kalihim, nais ng Pangulo na maipatupad ang murang bigas na ito hanggang sa taon 2028. The President has actually given the directive, no? Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang stretch yan hanggang February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ayon kay Secretary Laurel ay ipatutupad ang programa na ito pero aayusin muna yung panuntunan na ukol dito. Matatandaan natin yun na itong 20 pesos na kada kilo ng bigas ay isa sa kabilang dito sa campaign promise ni Pangulong Marcos. Jun? Nel, anong klaseng bigas ba yan na nagiging programa nga ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr.? Ito ba ay imported o ito ba ay sa NFA? Ito ay galing sa NFA, Jun, dahil nga sinasabi ni Secretary Laurel na puno na rin yung warehouse ng NFA, kasunod nga rin itong naging anihan at kinakailangan na rin nilang mailabas itong mga bigas na ito, Jun. Ito ay subsidiya, tama ba, Nel? Tama ka dyan, Jun, na subsidiya. Kung halimbawa, inihalimbawa ni Secretary Laurel na halimbawa sa kasalukuyan ay naibebenta yung NFA rice ng halimbawa ng 33 pesos at kung susumahin kung 20 pesos na lang ibebenta, yung 13 pesos, paghahatian yon ng DA sa pamamagitan ng FTI at ng selected LGU na makikinabang dito sa murang bigas na ito, Jun. Hindi may alis, Nel, na masabi ng ilan, lalo na namang kritiko ni Pangulong Marcos Jr., na ito ay parang pampaampat lamang doon sa mababa niyang trust and approval rating, Nel. Hindi pa rin kasi natin alam yung naging detalye ng pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa Cebu dahil ito ay last minute advice din dito sa Malacanang press corps, yung mga nagko-cover sa kanya. Kaya halos wala pa rin tayong detalye. Malamang bukas kung makapagbibigay ng detalye ang Malacanang ukol ba dito sa mga napag-usapan sa pulong kung ano ba yung naging layunin nitong pagbebenta o yung namurang bigas sa merkado sa unauunahin dito sa Visayas Region, Jun. Kasi Nel, parang biglaan yung nangyari kung tama yung recording ko doon sa mga programa ng Department of Agriculture. Kung parang biglaan ito ba ay kasama mismo sa programa na babudgetan na manggagaling mismo sa pambansang pondo, Nel? Nabanggit na rin ni Secretary Laurel during his briefing kanina na matagal na nilang tinatarget ito. Kumbaga, laging ito nasa goal nila na makamit itong campaign promise ni Pangulong Marcos na 20 pesos
per kilo na bigas. At ngayon nga ay naisakatuparan ito, June. Pero yun nga, yung announcement, yun nga naging biglaan ngayon dahil nga doon after ng pakikipagpulong ni Pangulong Marcos dito nga sa Cebu. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok.